Dito nga pala sa IKEA may mabibili kang 40 pesos, 80 pesos, meron din ngang tig 90 pesos na katulad nito, meron ka ng napakagandang display. Mabenta nga din dito yung makukulay na pinggan, baso, kutsara, tinidor, tapos pwede mo nga siyang gawing set na ganito. For only 90 pesos, napakaganda na ng quality. Then sa mga soap dispenser naman, tig 100 pesos. Anyway, kaya nga pala kami pumunta dito sa may IKEA para nga bumili na tong sofa. Last time pa nga namin to napupusuan ng Daddy Bean at hindi nga tumawala sa isip ko. Then nasaktuhan nga na nakaless sila ng 10,000 kaya naman nabili na lang namin ng 29,990 pesos. Bali, pre-order nga pala to tapos namili na nga pala kami ng kulay ng sofa. Then ang mangyayari nga pala, ipapadeliver na lang namin sa Pampanga. May mga accent chairs din kaming nakita dito kaya naman nagtingin-tingin na din kami ng Daddy Bean. Tapos yung hinahanap namin, itim yung paa para bumagay dun sa sofa. So sobrang dami nga ng accent chairs dito, nahirapan talaga kaming mamili ng Daddy Bean. Hanggang sa nakita nga namin tong accent chair na to na plain black lang. Nung una, yung expect ni Daddy Bean dito, matigas kapag inupuan, pero hindi, napaka-komportable niya. Kaya naman sabi ko sa kanya, ito na lang at pinicturan na nga niya para mapakita nga namin sa counter. Napakasimple nga lang nito, tapos lalagyan mo lang siya ng throw pillow. Then next naman nahahanapin namin Ottoman para meron din pang dagdag ng design. Hindi nga pala namin nagustuhan ng Daddy Bean yung mga nakita namin, kaya sabi ko sa kanya, ito na lang yung piliin namin. At ang kagandahan nga nito, nalalabahan yung pinaka-cover niya. Nakakita nga din kami dito ng utensil tray and sakto na sukatan nga namin yung mga cabinet. Meron dito tig 200 pesos kaso nga lang medyo maliit to sa amin kaya naman naghanap kami ng mas malaki. And kapag sinuswerte ka nga naman, saktong-sakto nga to dun sa sukat ng cabinet namin kaya sabi ko kay Daddy Bean i-add to cart na nga namin. Ang bet pa naman namin na kulay ay gray kaso nga lang maliliit yung size nila kaya pwede na rin naman to. And sa mga naghahanap nga pala dyan ng magagandang cabinet, ang dami dito lalo na sa may mga anak dyan. Ito nga yung pinaka nagustuhan namin at marami ka na nga mailalagay dito. Tapos dito nga sa may taas, pwede ka pa nga dyan mag-change ng diaper ng baby nyo. Dito sa IKEA, marami ka talagang mabibili kaya sinasabi ko talaga sa inyo, mabubudol ka talaga ng bongga dito. Alam niyo yung feeling na kapag nakita nyo na mura yung isang bagay, mapapatanong ka talaga kung kailangan ba talaga to. And lahat nga pala ng mga pinapakita ko sa inyo na to, tig 90 pesos. Meron na nga palang ganito sa IKEA kaya naman ipapakita ko na lang sa inyo. Bali sa isang pack nga pala, may tig 5 pieces tapos ito namang utensils ay set na. Last time kasama nga namin si Erky at Bebe Arlo tapos binilhan namin siya ng T-Rex. Then nadaanan na naman namin yung mga dinosaur kaya naman naisipan namin siyang tawagan. Tuwang-tuwa nga siya nung nakita nga niya yung mga dinosaur at nagpapabili nga siya sa amin. Kaya lahat ng klase ng dinosaur na wala pa siya, pinagkukuha nga nitong si Daddy Bean. Alam nyo naman, itong anak ko sobrang hilig talaga sa dinosaur. Then papasok na nga lang kami dito sa may elevator at nakita pa nga namin tong lint roller for only 40 pesos. Dito nga pala sa floor na to, medyo marami kaming bibilhin kaya kumuha kami ng mas malaking cart. Nakita nga din namin ulit ang mga nabili namin na pinggan last time na tig 40 pesos. Sobrang dami nga din bumibili na to and tamang-tama, maganda nga din tong pangregalo. Dito sa IKEA, basta matyaga ka lang, may mga makikita ka talagang mga mura. Kaya naman every time na nakakakita kami ng presyo na mas mababa sa 100, nabubudol talaga kami. Minsan nga, napapaisip na lang talaga kami kung kailangan ba talaga, pero yung mga kamay namin, pilit talagang nag-a-add to cart. Katulad na lang nitong 40 pesos, sino ba namang hindi mabubudol dito? Napakaganda na, tapos glass type pa. May mga nakita nga din ako dito na lalagyan ng ulam, kaya sabi ko kay Daddy Bean, kumuha na nga siya ng 3 para pag may bisita kami, meron kaming gagamitin. 350 pesos nga pala yung isa na to, pero pwede na rin kasi maganda naman yung quality niya. And alam naman nating lahat na si Daddy Bean na nga yung nagluluto, kaya naman sabi niya sa akin, bilhan ko nga daw siya na tong chopping board. Ang dami nga pwedeng pagpilian dito, pero ito nga yung napili niya, yung tig 590 pesos. Tapos, nagpakuha na rin ako sa kanya ng salad spinner na tig 300 pesos. Ewan ko ba, pero nagustuhan ko talaga tong color white na to. Sabi ko kay Daddy Bean, lalagyan ko ng prutas. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga sure kung lagayan nga ba to ng prutas, pero sabi ko sa kanya, i-add to cart na rin namin. Then sa kakalakad-lakad nga namin dito, nakakita kami ng mga containers. At ito nga yung napili namin, yung mga parang jar. Kung hindi ako nagkakamali, parang nasa 150 pesos nga pala to. Tapos sabi ko kay Daddy Bean, kumuha na rin siya ng ganitong itsura para lalagyan ng tubig namin. Then meron din kami nakita na airtight na jar dito na lalagyan namin ng cookies o kaya naman mga cereals. Minsan hindi maiiwasan na meron kaming tirang ulam, kaya naman sabi ko kay Daddy Bean, kumuha na nga rin kami ng mga ganitong klase ng container. Bale, meron nga pala tong iba't ibang size. Ito, 3, 350 pesos. Then ito namang hawak-hawak ng Daddy Bean, 500 pesos. Ito naman, set of 17, 350 pesos na lang. Nagtingin-tingin na nga din pala ako ng baso dito para minsanan na lang talaga.
At ang napili ko nga pala yung ganitong klase ng shape kasi napaka-komportable niyang hawakan. Tig 90 pesos nga pala yung isa na to, tapos kumuha kami ng 6 na piraso. Then para minsanan na nga lang, kumuha na nga din kami dito ng mga pinggan. Pinaghahandaan kasi talaga namin kasi hindi pwedeng 6 na piraso lang yung pinggan namin sa bahay. Aba syempre, hindi naman maiiwasan na biglaan na lang kaming merong bisita kaya dapat prepared talaga kami. Kaya sabi ko kay Daddy Bin, dagdagan na nga niya yung mga kukunin niya. Iba't ibang size nga yung kinuha namin dahil balak nga naming mag-table setup dun sa dining namin. Aba syempre, dagdag arte din to, tapos yung napili nga pala naming kulay yung beige. Kumuha na nga din kami ng mga tasa dahil nga coffee is life din talaga sa amin. Sayang nga lang itong mga table runner, hindi siya ka-size ng mesa namin kaya hindi kami nakabili. Napakamura pa man din dito, tapos napakaganda rin ng mga designs. Bumili na nga din kami dito ng mga ipang de-design dun sa mga divider namin at napili nga namin tong parang mga eucalyptus. Sobrang cute nga nito, tapos napakamurayta pa, kaya naman ngayon nagsisisi ako kung bakit isa lang yung binili namin. Nung nakita nga namin yung mga bulaklak na to, bigla namin naalala na kailangan din namin maglagay dun sa gitna ng dining. Kaya naman ayan, ang Daddy Binyo for the DIY, pero ito yung napili namin, tapos 3 bulaklak. Ngayon pa lang, nararamdaman na talaga namin yung gastos kasi nga malapit nang matapos yung bahay namin, tapos hindi pa kompleto yung mga gamit namin. Pero ang balita sa amin, matatapos na nga siya ngayong December, pero syempre, titirahan namin siya next year na. Ang binabala kasi namin, unti-untiin na nga muna namin yung mga gamit namin, tapos kapag kompleto na, dun pa lang kami lilipat. Sobrang dami pa kasi namin kulang, tapos itong mga liit-liit, binibili na namin kasi ito pwedeng i-stock sa bahay. Then yung mga appliances, bibilihin na lang namin kapag natapos na talaga yung bahay. Nadaanan pa nga namin itong carpet, tapos perfecto dun sa may dining namin, kaya sabi ko kay Daddy Bin, ito na nga lang yung piliin namin. Saktong-sakto nga din yung size na to dun sa table namin. Binigyan na nga din pala kami ng copy ng di-deliver nila, tapos nagbayad na nga kami dito sa may counter. Pagod nga kami kasi nasa 4 na oras nga din kaming umiikot-ikot dito sa may IKEA. Pero habang nakikita nga namin na itong mga pinamili namin, nakakawala ng pagod kasi nga unti-unti na namin na-accomplish yung mga kailangan namin. Alam nyo ba dito, matututo ka talagang maging bagger kasi yung mga binili mo, ikaw talaga yung mismo magbabalot. Kaya ito si Daddy Bin, na exercise talaga ng husto kasi pabalik-balik nga siya. Then habang inaayos nga niya itong mga pinamili namin, nagbayad naman ako dito sa may counter. O sa tingin nyo, nakamagkano kaya kami dito sa may IKEA? At dahil nga halos babasagin yung mga pinagbibili namin, nagtulungan na nga kami na tong si Daddy Bin. Dapat hindi na namin babalutin, kaso nga lang naisip namin uuwi pa kami sa Pampanga, mahirap na baka magkauntog-untugan pa at mabasa. Lumabas pa nga yung talent namin dito sa pagbabalot dahil nga tinitipid nga din namin yung papel. Then fast forward, after 20 minutes, ayan, nakangiti na kami dahil nga natapos na namin yung pagbabalot. Medyo ginabi na nga kami dyan, pero sinulit na namin dahil nga ito na yung last namin pagpunta dito. Then yung iba pa namin kulang, bibilihin na lang namin sa Pampanga.